Congrabin, narinig ka na. Salamat, Mr. Chair. Yung aking mga katanungan po ay address ko sa NTC kung nandyan pa po yung NTC. Kasi yung issue natin at hand po dito is yung prangkisa per channel, whether using multiple channels in one franchise without NTC permit is legal, whether ABS even violated the terms of its franchise by offering its TV Plus boxes for a one-time fee, but using its free-to-air signal granted through its franchise at no cost to it. At the same time, yung TV Plus din ho. So, sana ho nandyan pa si Commissioner Cordova to answer my questions. Yes, Your Honor. Maliwanag po ba? Ay, maliwanag ho. Salamat, Commissioner. Yung pinag-uusapan ho natin dito, yung prangkisa ng ABS-CBN, which is Republic Act 1766, na nag-expire na nga ho noong May of this year. Tama ho ba? Yes, Your Honors. It expired po nung last day po niya is May 4, 2020. Well, I remember correctly. that before its expiration, you talk about Republic Act 7966, which was enacted into law on 1995. It granted ABS-CBN a franchise, and the wordings does not use the word channel at all. Tama po ba? I would have to check that, Your Honors, but the franchise is the best evidence, Your Honor. Yes, and instead, in the said franchise, the law assigns a frequency, tama po ba? Which can carry a Your Honor. single I think analog channel but also multiple digital channels into this technology, tama po ba? yes, Your Honor. And according to the Department of Information and Communications, technology framework of the Digital Terrestrial Television Broadcasting Migration Plan, it's going to be, the digital paves the way for a more efficient use of the frequency since the spectrum used for a single analog standard definition television. Tama po ba? Actually, Your Honor, i-discuss ko lang po ng konti. Ang nangyari po kasi sa digital, nung pong from analog po kasi, ang hawak po ng bawat broadcaster ay 6 megahertz na frequency. So ngayon po, nung nag-transfer, nung pong nag-adapt tayo ng digital television, they got the same 6 megahertz. So one channel pa rin po ang nabigay sa kanila. But because, Your Honors, of the characteristic po ng digital TV, yung pong kanyang compression ay very efficient, ay nakakapag-produce po siya ng 5 to 6 programs na standard definition. So still one channel, Your Honors, but multiple programs. Well, tama ho bang sabihin that a single frequency can be used for a multiple channels? Tama po ba yun? Actually, Your Honor, parang hindi po because one channel, yung pong 6 MHz is one channel. Yung pong bawat palabas po doon, kunwari po 6 na palabas or 5 palabas, yun po ay programs po ang tawag. Okay. So, doon ho sa prangkisa na ibinigay sa ABS-CBN, Republic Act 7966, is there any provision which prohibits the operations of multiple programs? I think, Your Honor, nung pong time na in-issue yun, parang wala pa naman po kasing digital TV, so baka po hindi yun na-foresee ng Republic Act 7966. And in fact, the usage of multiple programs are allowed right now because of the digital platform that paves the way for a more efficient use of the frequency. Tama po ba? Tama po yun, Your Honors. One single channel, but multiple programs. Yeah. So, dito naman ho tayo sa whether ABS-CBN violated the terms of its franchise by offering its TV Plus boxes. Nung nasa Senate hearing po kayo, Commissioner, you stated that ABS-CBN could be fined for 200 pesos for introducing KBO service without waiting for its agency's guidelines. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Nabanggit ko po yun. So, meaning, is that the
exact imposition of those violation kung hindi sila sumunod o hindi sila nag-antay doon sa guidelines na inyong prepare o itinadhana para dito sa operation ng TV Plus. Tama po ba? Actually, Your Honors, marami po kasing way of interpreting it, but yun po ang basic law, which is the Public Service Act. Ang sabi po doon is 200 pesos per violation. But malino po that ABS-CBN ay without us giving the yung pong guidance or yung pong implementing rules on how to do it, at actually nga po, nag-issue kami ng cease and desist order sa kanila, ay yun po ay dapat hindi po nila ginawa. Kung ang eksakto pong computation or ano ay hindi ko po masagot ngayon, but ang amin pong gagamitin doon, kung may nag-file ng kaso, would be the Public Service Act, Your Honors, of Pero as of 1936. now, wala naman ho nag-file ng kaso. So far, wala naman. Doon ho tayo sa kapamilya black box. Ano? Okay. Is this what we call the KBO? Yun ho ba yung pinag-uusapan natin dito? Ano po, I think yung pong kapamilya black box is ang ABS po ay nagbenta po ng ang generic term po doon is set-top box. Ang Okay. set-top box po kasi, ganito po kasi yon, Your Honors. If you are from analog to digital at ang television mo po ay luma pa, ito po ay analog. Hindi ka pa po nakakabili ng digital ready television, kailangan mo po ng set-top box na magde-decode ng transmission ng digital TV to convert it to analog para po mabasa ng television mo. Yun pong kapamilya yung pong black box ay ganun po. So, in But, order to yes. an analog TV set to receive a digital signal, they should have a digital television adapted. Yun ho yung box na yun. Yun po. Yun siya po ang magbabasa para po mabasa ng siya po ang magde-decode para po mabasa ng digital ng analog television. So, gusto sabihin, yung pagbenta ng digital box na yun, is this a sale of a program or just an accessory? Tama ko ba? Actually po ang pagbenta po ng black box or ng set-top box for that matter, if that is the generic term, ay ano po siya, para po nagbebenta ng appliance. Para po Okay. nagbenta ng television set. Para po ito mailagay mo sa television set, para pong receiver siya, maikabit mo sa iyong analog TV para matanggap po yung pong digital signal. So, in other words, the sale of the KBO is not prohibited by NTC. Tama po ba? Yung pong black box in its generic sense ay okay po na makapagbenta ang mga broadcasters or kahit po sinong appliance store like Abenson, like yung pong mga tindahan sa Raon, nagbebenta rin po sila. So, the sale of a set-top box is not prohibited by law, Your Honors. To decode the digital signal at maipalabas po ito sa analog TV. In fact, hindi lang ABS-CBN ang gumagawa nito. I read over the news 2 days ago that one of the biggest network here, the Kapuso Network, also launched their Affordibox. Tama po ba? Nabasa ko rin po yun, Your Honors. And that was approved by NTC. Hindi po kami nag-approve nun, Your Honors, because it's just a sale of, like I said, para po siyang appliance. Receiver. Ryan. Okay. So, is that valid? Valid po ba? Okay lang po yun. Wala po kami nakikitang problema doon. Now, on the offering of pay-per-view services, whether ABS-CBN violated the terms of its franchise by offering pay-per-view in TV Plus boxes channels using the free-to-air signal granted through its franchise and at no cost. Now, in the Senate hearing, Justice Secretary Minaro de Guevara told senators that ABS-CBN broadcast franchise authorized the network to introduce pay-per-view feature. He said the phrase commercial purposes in ABS-CBN franchise was broad enough to allow pay-per-view feature. Ano ho ang inyong opinion dito? Actually, Your Honors, sumulat po sa amin ng, if I remember right, ang KBP, sumulat po din po sa amin ng FICTAP at yung iba po mga channels. So we all sent the letter to ask for the legal opinion of the
Department of Justice. So sinabi nga po ng Department of Justice na yun nga daw pong commercial, ang pinagtatalunan po kasi dyan is yung po bang phrase na commercial purposes in Section 1 of, I think lahat naman, almost all franchises have the same phrases, same phrase po for commercial purposes. Is it wide enough to include pay-per-view? Ang sagot naman po ng DOJ ay it is wide enough to include the pay-per-view, yun pong commercial. And kasama daw po nun yung advertisement also. Yun po ang sabi ni Secretary of Justice. But I would just like to clarify also, Your Honors, that a separate department in government, yung pong Office of the Solicitor General, filed a case against this, ito pong pay-per-view na ito, and it was filed through a co-warranto proceeding in the Supreme Court. So actually, Your Honors, wala pa naman pong final na decision on this matter. Maganda nga po sana kung ito ay na-desisyonan sa korte dahil ito po ay justiciable question, but hindi pa na-desisyonan ng Supreme Court ito, Your Honor. Meaning there's no justiciable question. Tama po ba? Actually po, ay hindi ko pa po nabasa ang Supreme Court decision on the decision laron sa pag-dismiss sa co-warranto, but I think nabanggit po kasi doon, hindi nila tinatch yung detalye. I think nabasa ko lang po ito sa news, na moot daw na po itong co-warranto case because wala na ba daw pong franchise sa pag-uusapan dahil nag-lapse na po ito. And can you consider that there is irregularity in the performance of his official function, the DOJ, given the legal opinion that the pay-per-view texture is valid? Tama po ba? Well, sa sinabi po ni Secretary of Justice na yun, yun po ang kanyang opinion. So, sa opinion po niya yun, Your Honors. Yung NTC ho, ano yung ginagawa niyo ngayon doon? Actually, Your Honors, ganito po yun. Kasi po, medyo mainit po itong topic na ito dahil iba-iba ang ng mga mga partidong apektado dito po. Ang ginawa nga po namin, nilagay po namin sa provisional authority ng ABS-CBN doon po sa kanilang digital TV na wala po munang encryption or conditional access. Ito po yung pay-per-view. Dahil po, kailangan pa namin himayin ito at gumawa po ng kaukulang rules and regulations ito po sa bagay na to dahil sa aming pagtingin ay mukhang mainit po ito at magkakaroon ng demandahan on this matter. Kaya po, we were very careful. Actually nga po, ang banggit nga po ng KBP noon at ng ABS ay meron po kasi ditong binanggit po ni Mrs. Tamano kanina, dito po sa last paragraph ng DOJ opinion, sabi po, to summarize, it is our opinion that TV broadcasters may be allowed to engage in conditional access or conditional access system, CAS. More specifically to offer TV pay-per-view services, provided that it does not amount to CATV service, which shall only be considered as such if it is for purposes of providing multiple channel cable TV service. Actually, Your Honors, ito po kasing part na ito, I think ika-clarify pa ito dapat ng KBP at ng ABS sa DOJ dahil hindi po namin masyadong makuha pa kung anong ibig sabihin ito pong last paragraph na to. So kung na-clarify po sana ito, that's when we can make a decision and make the rules and implementing rules dito po sa CAS. But in the meantime po, wala pa kami ini-issue. So dapat po sana si ABS ay nag-antay at hindi po muna nag-offer ng pay-per-view sa public. So meaning, wala pa kayong guidelines na nire-release pagdating sa mga pay-per-view services. Tama po ba? Wala pa po, Your Honor. Kaya po nakalagay doon sa amin, antayin po dapat nila at ng iba po mga broadcasters, yun pong guidelines na i-issue po ng NBC. But if there's no regulation, would you consider that there's a violation of any law or any or an activity that is not being regulated? Would you consider that there's a violation if it is not regulated? Actually, Your Honors, medyo specific po kasi ang nilagay namin sa aming provisional authority na maganda po ay antayin po muna nila. Huwag po muna mag-offer hanggat
wala pong ini-issue na regulations. Otherwise, Your Honors, baka tama po ang sinasabi nyo, but marinaw po sa condition namin, number 4, page 7, the use of conditional access system or DTTB services shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. So since wala pa po, Your Honors, dapat po sana ay nag-antay po sila. Now, how do you consider Netflix and the Spotify? Kasi parang ganun yung nature nila, di ba? Pay-per-view. Ano po naman, hindi po. Because ito po kasing Netflix at Spotify ay hindi po naman dumadaan sa frequency na binigay po ng gobyerno. Ang Netflix po at Spotify ay dumadaan po sa World Wide Web. So, parang borderless po yan, nakakapasok po sa iba't ibang bansa na hindi po dumadaan dun sa mga regulators. Yun po ang isang problema na nakikita namin dyan. But, hindi po siya pareho dahil nga po yung Netflix po at yung pong Spotify ay hindi naman po dumadaan sa frequency na binigay po ng gobyerno. Now, assuming that ABS-CBN offered pay-per-view in the previous or their previous activities prior to the issuance of the NTC guidelines, then what would be the penalty, if anything? Actually, Your Honors, ano po yan, dadaan po kami sa hearing at hindi ko po, I cannot speculate right now, Your Honor, because kailangan po namin pag-aralan at tignan. But definitely po, dapat po yun ay hindi po nila ginawa. That is a violation po ng kanilang provisional authority, Your Honor. And in fact, wala pa kayong basihan kung ano yung sanction, kung ano yung imposition, because you don't have any regulations or guidelines that has been provided for. Actually, Your Honors, ang aming pong gagamitin would be the Public Service Act of 1926, Your Honors. Yung sinasabi nyo at most is 200 pesos yung penalty. Per violation po. Per violations po. And sa tingin nyo, sa ilang beses na nagkaroon ng pay-per-view ang ABS-CBN, meron mo ba kayong record o reklamo na karoon sila ng pay-per-view? Wala po kaming record, Your Honor, kung paano po yun, at saka ilang boxes na po ang nabenta, kung ilang sunod-sunod, kung kailan po ba nabenta yon. So, that would be a factual, ano po yan, determination of fact, bali, mangyayari po yan, determination of facts, Your Honor, in a proper quasi-judicial proceeding. Salamat, Commissioner. Na doon tayo sa mga unang diskusyon at issue na discuss kanina bago pa itong issue on TV Plus, issue on multiple channels, and issue on the black box. And that the issue on franchise that is pending before the House of Representatives and the Senate, and the same expired. Tama po ba? Di ba maraming instances na gano'n? Di ba? Tama po ba? Yung po mga pending, meron po nangyaring gano'n before, Your Honor. And in fact, yung prangkisa na kung saan nag-expire while the same is pending before the House of Representatives, based on the common practice by your commission, you allow them to continue. Tama ho ba? May nangyari pong gano'n, Your Honor. Can you enumerate? Wala lang po akong listahan, but I would remember some, like, I think CBCP po ata, CBCP, and then Vanguard. Meron pong listahan niya, Your Honor. We can submit it to the committee if you so wish. Kasi kami, nung nag-umpisa kami dito ng hearing, we promised to have a fair, impartial, and comprehensive hearing. And when we speak of fair, we also want to accord those practices, common practices, or business that was accorded to those franchise applicants who filed their franchises on time and were afforded those common practice as observed by the previous Congresses. In fact, I have some of the list here in the 16th Congress, 17th, and the 18th Congress. Ito, yung mga nag-expire na prangkisa, kasama na dyan yung ABS-CBN, which expired on May 4, yung ABS-CBN Convergence, March 3, or March 17 of this year, and then the Sky Cable, May 4 din, the
Bruce Telephone Company, now in the Senate level. Tama ho ba? Are you aware of this? I have to check, Your Honors. The Satellite Broadcasting Incorporated expired on March 30, and now in the House Committee level. The Bright Star Broadcasting Network that expired on March 26, 2017, but its franchise was approved on October 30, 2018, or there was a lapse of 583 days before it was approved. But you never closed the said establishment. Tama po ba? I don't remember closing Bright Star, Your Honors. The Catholic Bishop Conference of the Philippines, which took 626 days before the same was approved. A new republic was approved in the grant of the franchise. And the World Broadcasting Corporation, ganun din ho. Tama po ba? I would have to check, Your Honors, pero meron po mga nag-lapse na ganyan na tumuloy naman po sa Well, Congress. I can marami pa akong pwede enumerate. But as I was saying here, that is a common practice. And when it comes to renewal of expiration of franchise, we allow for them to operate, provided that an application for renewal has been filed within the same Congress. Tama po ba? Yun yung dating stand doon, di ba? And in Ganun fact, po ang nangyari. yun yung commitment nyo sana sa Kongreso. Tama po ba? Nabanggit ko po yun, Your Honors. And ang yun lang naman na the only difference, as you were saying, is that in the case of ABC-CBN, there was a pending case before the Supreme Court. Yes, Yun the co-warranto case was filed, Your Honors. But the co-warranto case had already dismissed by the Supreme Court. Tama po ba? I think it was, yes, Your Honor, I think it was dismissed if hindi ko pa po nakitang desisyon. Ang sabi po kasi doon, because yun nga po, yun pong kanyang franchise ay expired already. And you and the Commission, whenever a franchise expired and the application was filed on time, yung expiration, you always considered it not as a denial of the franchise pending the deliberation in Congress. Tama po ba? While it is being deliberated in Congress, you don't consider it as a denial dahil you allow them to continue to operate. Tama po ba? Yes, pending po siya. And kanina, may na-mention that it does violate or diminish the power of Congress. To me, it's not. Because that's a common practice. And does not violate or diminish the power of Congress regarding the franchises under the Constitution. Kasi at the end of the day, pagbobotohan din ho ng committee, tama po ba? At ng plenaryo. Well, I subject to the wisdom of Congress on that matter, Your Honors. Salamat, Commissioner Cordova. Mr. Chair, wala na rin akong tanong sa ating mabuting commissioner. Salamat. Salamat. Tapos na po ako sa isyong ito. Maraming salamat, Kong Mervin. Tama-tama, i-remind pa lang kita na time ka na. Next, magtatanong si Congresswoman Sol Aragones na binigyan ng karagdagang oras din ni Congressman Rufus Rodriguez at ni Congresswoman Arlene Brosas. So meron pong total na 15 minutes po si Congresswoman Sol Aragones. Kong Sol? Maraming salamat po, Mr. Chair. Karamihan no, sa aking mga katanungan ay naitanong na kanina. Bagamat may mga karagdagang tanong po tayo para sa higit na paglilinaw, para higit na maunawaan ng mga ating mga kababayan. Ano po, I would like to address my question to Commissioner Gamaliel Cordova. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Madam. Ang unang katanungan ko po sa inyo, Mr. Cordova, who issued the order in 2014 directing TV stations to migrate from analog to digital signal? Isn't it the government itself that ordered this? Tama po, Your Honors. It's a government initiative po. Ang dahilan po kasi niyan ay yun po kasing mga analog na mga equipment ay itinitigil na po ang pag-produce. So, ang nangyari po, dapat po lahat ng pong mga jurisdictions ay pumunta na po sa digital. Maraming salamat po. As regards to the issue of one franchise, one channel,
thus the franchise of ABS-CBN under Republic Act number 7966 that was issued in 1995 ever mentioned the term channel in its text? I would have to check, Your Honors, but I think the franchise is the best evidence of that, Your Honors. Okay. Isn't it correct that the term that was used there was frequency and not channel? Yeah, nabanggit po kanina, Your Honors. Okay. Hence, the franchise does not involve channels, but frequency, correct? I think, Your Honors, tama po kayo, yung pong frequency na yun po yung 6 megahertz na dati pa pong ginagamit sa analog. Sa analog broadcast. Okay. Yes, sir. So, isn't it true that ABS-CBN has only had one frequency sa panahon po na ito ay umi-ere pa? I think, ang ABS-CBN po kasi, Your Honors, is national franchise po siya. And because of that, iba't ibang lugar po ay meron siyang mga tig 6 megahertz na channel. Okay. So hindi lang po isa but multiple, but ano po 'yon? Ang pagbigay po kasi ng frequency or ng channel is per area, Your Honor. Okay. So, sir, would you agree with me that all of ABS-CBN 6 channels, namely ABS-CBN, Sports and Action, DZMM Teleradyo, Knowledge Channel, Cinemo, and Yay, which were broadcast through TV Plus, used only that one frequency that was issued to it? I'm not familiar with the programs, Your Honor, but kung yun po ang programs na laman ng iisang 6 megahertz, then that is correct, Your Honor. Okay naman po yun. It's okay to use 6 megahertz, which is one channel, to provide 6 programs dahil yun po ang characteristic ng digital television. Opo. Kasi po ang sinasabi natin ngayon ay ang salitang programa at hindi channel. Pero noon po, ang tawag po natin dito ay channel at hindi programa. So, ang sinasabi po natin, tama ho ba na sabihin natin na hindi kinakailangan ng tigi-tigisa na franchise ang bawat 6 na channels na ginagamit ng ABS-CBN dahil ito naman ay sakop ng isang frequency na ipinagkaloob ng NTC. Tama ho ba yung pagkakaunawa ko, sir? Tama po yun, Your Honor. I-explain ko lang din po ng konti, ganito po kasi yun. Noon po kasing analog ay 6 MHz ang binigay, and for purposes po na madali po ang transition from analog to digital, ay 6 MHz din po ang binigay. Ngayon po, that is the practice worldwide. Kung sa ibang bansa po ay 6 MHz sa analog, binibigay din po yung 6 MHz sa digital. Ang dahilan po noon is sa standard definition po, magkakaroon ka ng 6 sa ngayon. Pero darating po kasi ang time, it's possible na ang hihingin po ng taong bayan is HD or high definition. So maaari po yan maging 2 na lang na programa. And maaari din po, pagdating ng panahon, ang hingi na po ng taong bayan is 4K. Yun po sa Japan ngayon ay dinidevelop ang 4K. Ang ating pong digital platform ay Japanese. Doon po ay isa na lang na programa ang kayang bitbitin ng 6 MHz na yun pag nag-4K na. So, ibig sabihin po, Commissioner, sumasang-ayon po kayo na tama po ang ating pag-unawa at pag-unawa din ng iba na kung meron kang 6 na channels o sinasabi niyo ho ay programa, gaya ng mga programang kung aking nabanggit, yes, hindi niyo kinakailangan ng bawat isa ay mayroong prangkisa dito dahil ito naman ay sakop na ng isang frequency na ibinigay para sa lahat. Ibig sabihin, na-cover na po niya lahat. Kayo ho ba ay sumasang-ayon doon? Tama po, Your Honor. Ibig kong sabihin, wala hong naging violation ang ABS-CBN dahil ito ho ang ginawa at pinractice nila nung sila ay nasa ERI po. Tama po ba? In so far as 6 programs in one channel is concerned, Your Honor, okay po yun. So wala ho silang na-violate sa usapin na yun? Wala. Okay, salamat po. In the 4 years that ABS-CBN was broadcasting through TV Plus with its 6 channels, kaugnay ho nung sinabi ko kanina, did the NTC ever order it to cease and desist? Your Honor, ano po, banggitin ko po, para po hindi magulo, tawagin po natin silang 6 programs in one channel. Okay, 6 programs. Apo. Pero ito ba ay na-correct at a certain point na program, so ang tamang
terminolohiya dito at hindi channel? Ito ba ay nagkaroon ng guidelines na bago para po linawin ito? I think, Your Honor, maganda po. Mamaya, matanong natin ang aming head ng broadcast services sa technical po. Meron po kasing KBP standard na maaari po niyang ipakita. KBP broadcast code po yun, tsaka standards. Nandun po yung 6 MHz na one channel. O, isa pong bagay din yun na makakatulong na para mas malinaw ang pagkaunawa natin sa isyong ito at sa usaping ito. Nais ko lang po malaman, meron ho bang inilabas na IRR o Implementing Rules and Regulations ang NTC kaugnay ng usapin po ng TV Plus at kailan po ito? TV Plus, are you referring po ba dun sa, ano po, yun pong sa pay-per-view? Tama po ba? Sa ano po, sa box? Okay. Yun pong sa box, Your Honors, I think nag-issue po kami ng implementing rules doon. Noon pong, ano po yun, isang buong implementing rules po yun on how to implement the Japanese digital television dito po sa atin. I think that was, hindi ko lang po maalala kung anong buwan, taon yung 2014 or 2015 po ata. Okay. So, isang bagay lang po, bilang pagtatapos, ano po, Commissioner Gamaliel Cordova, sana ho ay magkaroon po ng kalinawan yung terminolohiya pagdating sa usapin ng ito ba ay tawag ay channel o programa. Pero sa kabila nito, ang isang bagay yung malinaw sa napag-usapan natin ngayong hapong ito, na kapag pinag-usapan ang 6 na channel, pero sinasabi nyo ngayon ay programa kung saan nakapaloob yung 6 na programa na nabanggit ko kanina, ito ay hindi kinakailangan ng hiwa-hiwalay na prangkisa dahil sakop na ito ng isang frequency na ipinagkaloob ng NTC sa ABS-CBN. Maraming salamat po, Commissioner Cordova. Yun lamang po, Mr. Chair, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Kong Sol. Ang next po ay si Deputy Majority Leader Mikey Arroyo. Salamat po. Hello. Kong Mikey, please proceed po. Mr. Chair, I'd like to ask a few questions from Commissioner Cordova, if possible. Yes, Your Honors. Salamat po. Commissioner, just to follow up on the questioning of Congressman Garbin. So from my understanding, with your whole conversation with Congressman Garbin, dun po sa sa franchise application po ng ABS-CBN, is it correct to surmise that the usage of the digital receiver or the black box is neither disallowed specifically or allowed specifically? Am I correct? Yun pong, Your Honor, yun pong paggamit po ng set-top box ay maaari po yun, Your Honors. So maaari pong gamitin yung black box ayon po sa kanilang franchise application dati po. Tama po? Ano po, para pong ano po yun, actually po ang black box po or the generic name set-top box ay kailangan po kasi, Your Honors, para yun pong digital signal na ay ma-decode po ng black box at or set-top box at mapanood po sa analog TV na luma po, Your Honors. Okay, so when they started operating that, is it true that from your conversations with the other interpolators, there were no specific guidelines yet, or hindi na kailangan tong guidelines na to dahil sabi mo naman hindi naman po bawal? Actually, Your Honors, doon po sa pag-uusap namin ni Congressman Garbin ay nabanggit ko po na meron po kasing isang parte na dapat po ay antayin muna ng ABS-CBN. Kung sana po ay lahat po nung programa nila, kung ilan man po yun, 5 hanggang 6, ay hindi po nila pinapa-pay-per-view, ay wala pong problema. Ang problema po kasi, I think meron po doon, hindi ko lang po alam po ilan specifically, ay ginawa po nilang pay-per-view. Ibig pong sabihin, yung pong televiewer ay kailangan pong magbayad. So, since binanggit po namin sa provisional authority na wag muna ninyong gagawin yan at ginawa pa rin po nila, then that is a violation of the provisional authority that we gave, Your Honors. Also, the mere fact that I didn't wait for the complete guidelines which were supposed to issue
at that time made their actions a violation. Did I get that correct or what? That is Kasi correct, malabo Your pa Honor. siya, malabo po yung Zoom ninyo eh. Tama po repeat kayo, that? Your Honor. That is a violation. Okay, salamat po. Salamat po for the clarification. Thank you po. Yun lang po, Ginong Chairman. Maraming salamat po, Congressman Arroyo. Next po, magtatanong si Congressman Bordado. Kung Bordado. Yes. Yes. Kung Bordado, nasa inyo po yung floor. Pero wala po kayong video. Meron. Okay. Okay. Thank you, Kung Bordado. Mr. Chairman. Mr. Chairman, let me just present a free-to-air signal granted through its franchise and at no cost to it. The wording of the franchise, Mr. Chairman, is quite clear. It includes the use of any new technologies in television and radio systems. The transition to digital terrestrial television from analog needed the use of set-top or digital boxes. The black box of ABS-CBN is a new device that allows better reception of images. The viewer who wishes to receive better images on their screen is willing to pay for the device. The black box became part of the broadcast distribution service mentioned in the nature of the franchise. Mr. Chairman, when a subscriber purchases a Digibox, he or she is not paying for the transmission using free-to-air signal, but the subscriber is paying when it offered the black box for a one-time fee is obviously not true. The cost of having the Digibox made is a real and cost that ABS-CBN had to incur and must validly recoup from those purchasing the Digibox. While the transmission may be using free-to-air signal, the viewers are not paying for the transmission but for the gadget itself. If ABS-CBN allowed to profit from this sale of this Digibox, absolutely its franchise is to construct, operate, and maintain television and radio broadcasting stations, not only in the public interest, but also for commercial purposes. In my view, Mr. Chairman, the sale of the Digibox by ABS-CBN to its subscribers is a valid commercial activity that falls within the language of its franchise. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Kong Bordado. Ang next po na magtatanong ay si Congressman Carlo Zarate. Kaloy Zarate na binigyan ng additional oras ni Congressman Castro, Gaite at Culiamat. So meron po yung 20 minutes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung ang kinatawan ng KBP ay nasa ating pong Zoom ngayon?
Ang tanong ko po sa ating kinatawa ng KBP, itong practice po ba na bumibili ng block time ay common or is an standard practice sa industriya po ng broadcast, Mr. Chair? Good afternoon po, Mr. Chair, Your Honors. Ako ay si Junik Dao, kanatuan po ng KBP. Sa tanong po ni Honorable Sara, marami pong, karaniwan po yung block time arrangement sa industriya po ng broadcast. Marami po, and it ranges from a few hours to almost the whole day arrangement. So hindi ho ito bago yung kaayusan na ito na merong isang entity na bibili po ng oras naman sa isang broadcast industry, broadcast network. Tama po ba yun? Tama po yun. Ang kailangan po sigurong itignan po natin kung ang block time po dapat ay talagang bentahan lang po ng oras. Hindi po yung nagpa-block time, iti-take over po yung buong stasyon. At ang isang madali pong panuntunan dito ay kung sino may control ng stasyon. So kung ako yung nagpa-block time, for example, dapat ako ang may-ari ng stasyon. Sa akin po yung lahat ng management, ako yung ang mga empleyado ng mga technician, sa akin po yung mga traffic, importante po yung traffic personnel po natin sa empleyado rin po ng nagpa-block time. So yun po importante doon. Hindi po yung ite-take over. Kasi po, pag ang nag-block time, yung bumibili ng time ay nag-take over ng stasyon, ibang usapan na po yun. Hindi na po block time ang mangyayari doon. So ang importante po sa block time, the control of the station rests still with the owner of the franchise o ng stasyon. Salamat po. Kaya naitanong ko po yan dahil napapadaan ako dito sa Marcos Highway. Ang pagkakaalam ko po, ang isa sa pinakamalaking programa siguro na nagba-block time ay yung Itbulaga, no? Na pagmamay-ari naman ng Television and Production Exponent Incorporated. So sila po, may sarili silang studio, may sarili silang mga tauhan, mga talents, etc. At sila po ay bumibili or nagba-block time. Dati ho noon sa iba't ibang istasyon, no? At ngayon nga ay nasa GMA sila. So ito po yung sinasabi ninyo, no? Na hindi naman nila, pag nagba-block time ka, yung tape or yung Itbulaga, hindi naman niya pagmamay-ari yung GMA. Tama po ba yung pagkakasabi kong gano'n? Comsec? Okay. Di po ko, nakamute po ko. Tama po yung sinabi nyo, Congressman Sarape. Tama po yun. In the case of tape, bumili po sila ng mga 2 o 3 oras. At hindi po sa kanila yung, they don't own the station, they just buy that block of time. As I said, yung pong nagpapatakbo ng transmitter, hindi po sa kanila yon, sa empleyado po ng may-ari ng stasyon po yan. At ang sunod ko po na tanong, kung ikaw ba ay block timer, for example, ako gusto kong bumili ng oras sa isang broadcast network, kailangan ba na magkaroon ako ng prangkisa bago ako makabili ng oras sa isang broadcast network, Mr. Chair? Hindi po. Hindi po kailangan ng prangkisa ng isang block timer. Ang isang concept po niya o isang is parang sila bang program producer na meron silang content production at sila po ay bumili lang ng oras para ipalabas nila or i-broadcast nila whether on TV or radio yung kanilang content po. By the way, masabi ko lang po, meron nga pong matagal na po itong block time arrangement na to. In fact, there is a
an organization called IBA or Independent Black Timers Association of the Philippines. So yung pong mga lahat ng mga black time ay miyembro po nitong IBA na ito. Another example po niyan, si Bobong Velez po, nagpa-black time po sila para ipalabas yung mga PBA games. That's another example of that po. Salamat po. So malinaw po, kahit wala kang kung wala kang bang franchise, no, it's a private entity dahil content ang iyong binobroadcast doon sa binibilhan mo ng black time, ano. So pwede mong gamitin yung content mo para i-air naman itong broadcast network, no, na halimbawa in this case itong Amkara Broadcasting Network na siyang may-ari ng Channel 43. So I can buy a time from Amkara para i-broadcast niya doon sa kanyang channel. Tama po ba yun? Pwede pong mailinaw ninyo yung sagot ninyo. Tama po yung sinabi niyo, Congressman. Tama po yun. Okay, salamat po. Sunod ko pong katanungan, kung ikaw ba ay may channel, for example, itong HBO, no? Na nakikita naman natin dito sa mga cable broadcast, no? Maraming mga channels diyan. Kailangan ba magkaroon ka ng prangkisa muna bago maipalabas ang isang o magkaroon ng isang channel, halimbawa po sa isang cable network? Ang pagkalam po, hindi po. Again, content producers po yung mga tinatawag na dyan. HBO, hindi po kailangan ng prangkisa dito sa Pilipinas para may palabas po ang kanilang mga programa dito po. Ang arrangement po ay between HBO, for example, and yung isang local cable operator para i-care po yung programa nila. Yung financial arrangement po nila ay between the parties na po. So, wala pong kailangan prangkisa yung mga ganun po. Okay, maraming salamat po sa inyong sagot. So, maganda pong mailinaw natin yan dahil kanina may naibanggit, no, na isang violation, halimbawa na yung isang network company na mayroong prangkisa ay nagbebenta ng black time, no? Dahil talagang magkaiba ang concept ng black time at ng sinasabing use of rock, ano? So yung black time is a common industry. In fact, kung titingnan natin ang ating mga TV stations ngayon, even the government-run stations, ay meron pong mga black timers dyan, no? Karamihan dyan, mga religious broadcast, no? Na yung kanilang content ay pinapalabas nila, no? So kanina po nabanggit ninyo, sa industry, ang black time can be an hour, one day. Posible po ba na ako po ay bibili ng black time for the whole duration of a year? For example, ibablock ko na yung oras na yan? Ang pagkaalam ko po, normally yung mga kontratang we enter into, normally a few months to a year po ang normal contracts po natin sa black time. Sa experience po natin, ang pinakamaiksi po siguro mga isang buwan, ang pinakamahaba po namin na in-enter usually mga 1 year. Pero wala naman pong strict parentunan yan. A black time can be even more than 1 year, I suppose. So, meron po siguro mga ganung arrangements, although I'm not aware of those. Pero it's not unthinkable na a black time arrangement can be entered into for more than 1 year po. Salamat po sa tanong ninyo. Sa katunayan po, very common yung black timing, black time na arrangement, especially during elections, ano? Yung mga politiko ay bumibili ng oras sa mga stasyon, no, radio and TV para maipalabas yung kanilang content, no, yung kanilang platform, etc. So ito po ay hindi sabi nga ninyo, hindi ito bago, no, at hindi ito sa tingin po ba ninyo ito ay paglabag sa prangkisa halimbawa ng isang network company kung nagbibigay sila ng black time sa mga content providers, Mr. Chair? Sa akin po yung tanong, Congressman, sa paningin po hindi po dahil
hindi naman po siguro nagbabayad. As long as yung sinabi ko po panuntunan kanina, that the control of the station remains with the owner of the station or the owner or the franchise holder. Magkakaroon po siguro ng violation pag give up na po ng owner ng prangkisa or ng station that the entire operation of the station, meaning yung management, yung pati technician nila, hindi na sila nagmamanage. Parang yung sinasabi na nabanggit po sa kanilang use of rat na po siguro lalabas yun. At yun po ay pinagbabawal po yan. Ang pagkalam po, pinagbabawal po sa mga prangkisa yon. But as long as the control of the station remains with the owner of the franchise or the station, the owner of the station, normal po at normal practice po yung pagbebenta po ng oras, kahit na maiksing oras o mahabang oras po sa another entity who produces content. Maraming salamat po. So in this particular case po, no, dahil kayo naman po ay nasa KBP, ang mga contents ng programs ng ABS-CBN ay pinapalabas, no, doon sa Channel 43 ng AMCARA. At sabi po ng ABS-CBN, dahil nagkaroon sila ng yung isang may block time arrangement sila, no? In fact, yearly yung kanilang arrangement. Ito po ba ay naayon doon sa tingin ninyo, no? Doon sa naging practice ng broadcast industry at walang paglabag ito doon sa prangkisa ng AMCARA, for example, Mr. Chair? To answer that po, hindi po kasi masyadong familiar sa structure ng AMCARA ngayon, kung sino na po may-ari at kung sino po yung mga tao nagpapatakbo sa AMCARA, no? Ang pagkaalam ko lang po sa latest information na natanggap ko po, kasi ang representative po nila ay nag-report sa amin na ang may-ari na po daw ng AMCARA at saka and therefore yung representative hindi na po empleyado na ng ABS-CBN dahil nga daw nag-divest ng ABS. Yun pagkaalam ko po, no? At kung ang nagpapatakbo talaga yung dating may-ari, kung nag-divest ng ABS-CBN at hindi na nagmamanage ng ABS-CBN sa AMCARA in any manner, yung mga technicians saka sa hindi ABS, etc., yung mga traffic personnel nila sa kanila hindi na sa ABS, naniniwala pa po hindi po paglabag yun. Salamat po. Gusto kong tanungin uli. Salamat po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga kasagutan. Gusto kong balikan si Commissioner Cordoba ng NTC. Yes, Your Honors. Commissioner, kanina nabanggit ninyo na mayroong paglabag doon ang ABS-CBN doon sa kanilang pay-per-view, no? Inalaw nila yung pay-per-view doon sa kanilang KBO dahil sabi ninyo ay wala pang IRR, no? Na inilabas ang NTC. Specifically, kung wala hong IRR, ano po ang na-violate dito ng ABS-CBN? Well, Your Honors, kasi po nandun po sa aming provisional authority na in-issue doon po sa kanilang, kasi po yung kanilang analog TV before, analog channel ay kinonvert nila to digital. And nagkaroon po kami ng order on that. And nakalagay po kasi dito, nabanggit ko po kanina, sa page 5 po nakalagay na number 8, no encryption nor conditional access of programming content shall be allowed. Ibig po sabihin ay wag po tayo mag-conditional access muna or mag-pay-per-view. Explain ko lang po, no, bakit po ba ang tawag sa conditional access, bakit po ang pay-per-view is conditional access. Ibig po sabihin, para po ma-access mo yung programa na yon ay may condition. Ang condition po na yon ay magbayad ka. So, yung pong ginawa lang na pay-per-view ay nag-engage po sila sa conditional access, which is a violation dito po sa sinabing provisional authority that we issued. Another thing po, binanggit din po namin doon sa mismong wherefore, doon pong sa
part ng dispositive portion, the use of conditional access system or DTTB service shall be subject to such conditional access guidelines that the Commission or any other relevant government agency may hereafter issue. Naalala ko lang po, Your Honors, ang dahilan po kasi niyan kung bakit gusto muna namin na magkaroon muna ng guidelines or implementing rules or regulations ay baka po kasi iba-ibang conditional access na pamamaraan or technology ang gamitin ng bawat broadcaster. Okay. So, base po si sa... ABS-CBN ay gumamit ng ganito pong technology, kailangan mong bumili ng set-top box niya. Pag si GMA7 ay iba naman technology, magkakaroon naman siya ng sariling set-top box. So, hindi po, dapat po ay nagkakasundo-sundo lahat para po isang set-top box lang po ang bibilhin ng taong bayan. Otherwise, napakagastos po para sa tao kung iba-iba po per channel, per broadcaster ang kanilang set-top box. Sige po. Yan nga po ang nangyayari ngayon. No? In-announce na noon na yung migration to digital, this was made in January 1, 2015. No? At sinabi nga na ang analog will be, magsa-shut off na yung analog by 2023. No? We are now 2020. Ang tanong ko sa inyo, sabi ninyo, para magkaroon ng uniform na kaayusan, meron na ba kayong nailabas na IRR even as we speak now? No? Dahil sa katotohanan, tama yung nabanggit ninyo. I'll just finish my statement, Commissioner. No? Ano po? As we speak now, sabi naman ninyo, hindi naman bawal magbenta kayo ng Digibox. No? In fact, the other networks are also doing it now. No? Ang GMA, meron siyang Afford the Box. Yung sinasabi ninyo na para magkaroon ng isang kaayusan ay hindi pa rin nangyayari dahil we only have 3 years, no? Para i-shut off yung analog system and you still don't have that IRR na sinasabi ninyo, Mr. Chair. Actually, Your Honors, i-explain ko lang po. Yun po kasing 2023 ay ano po yan, that is a moving target, Your Honor. Kasi nga po yung mga bansa na mas nauna pa na nagsimula kaysa sa atin ay hindi pa rin tapos. Dahil hindi po tayo pwede mag-peg ng date na talagang cast in stone. Dahil po, ang basihan po natin is the number of people who have already migrated. Yung po sa taon bayan, kung ilan na po ang bumili or nagkaroon ng digital television or set-top box. Your Honors, kaya po hindi pa kami nakagawa ng implementing rules and regulations dahil nga po, meron po kasing part dun sa opinion ng Department of Justice na kailangan pa pong linawin. And I think, ang maglilinaw nga po nito, sinabi po sa amin ng ABS, susulat sila sa amin at ang KBP, yun pong last paragraph ay hindi po malinaw. Yung binanggit ko po kanina, to summarize, it is our opinion that TV broadcasters may be allowed to engage in conditional access or conditional access system, more specifically to offer TV pay-per-view services, provided that it does not amount to CATV service, which shall only be considered as such if it is for purposes of providing multiple CATV service. Your Honor, medyo ito po kasing part na to, gusto sana naming linawin, kapares po ng KBP at ABS-CBN. So inaantay ko po yung kanila pong pagsulat sa amin and binanggit ko lang nalilinawin nga daw po ito sa Secretary sa Department of Justice. Salamat Kaya po hindi po kami makamove forward. sa sagot ninyo. Kayo na rin po ang nagsabi na marami pang hindi malinaw. Ano? At kaya tinanong ko po, saan ang violation doon kung sa inyo mismo ay hindi pa malinaw ang lahat. Ano? Doon naman po sa nabanggit ninyo kanina, doon sa, balikan ko lang yung punto nung cease and desist order ninyo. Ano? Kahit na sinabi ninyo na kasama yung Channel 43, pero malinaw po, no? Doon sa cease and desist order ninyo, wala namang nabanggit na Channel 43. At itong Channel 43 nga ay ito yung sa Amcara. No? Tinanong ko po kanina ang kinatawan ng KBP, no? Dito sa usapin ng black. Mayroong isang tao or isang entity na kumukuha ng block time sa isang broadcast network. Kayo po ba, sa tingin ninyo, ito ay pinagbabawal sa prangkisa ng isang network na nagbibigay siya ng block time
sa isang entity o sa isang tao, Mr. Chair? Your Honors, block time per se, as explained by ng KVP representative ay mukhang okay naman po. But dito po kasi sa sinasabi pong block time ng ABS-CBN, baka po dapat ay mas aralin po natin maigi dahil po yun pong paggamit ni ABS-CBN sa Channel 43 ay ginagamit po niya yun bilang kanyang channel sa digital TV. Hindi po siya per oras. Kapag binasa po natin ang ating provincial authority, nakalagay po dito sa wherefore, also malinaw po sa aming wherefore, ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila, ang sabi po, approves, the Commission hereby approves the conversion from analog television service to digital television, terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN using Channel 43 in Metro Manila. So parang hindi po siya, baka po dapat laliman natin ng aral on that sa factual, baka kasi po, sinabi namin dito, nagamitin po niya bilang kanyang digital broadcast at hindi po black time, Your Honor. Okay. Salamat po sa sagot ninyo. Tama po, kailangan pag-aralan po muna ninyo yan. No? Dahil kahit kayo po ay hindi malinaw sa inyo ang usapin na ito. Kaya po ako'y nagtaka kanina at sinabi ninyo na you will immediately issue an alias cease and desist order. Well, in fact, hindi nyo pa naaral. No? Ano yung kaayusan kung bakit tuloy-tuloy na merong content from ABS-CBN that is being aired or being broadcast via Channel 43. So, I hope maging prudent po kayo sa inyong statements. No? Dahil dito po sa pagdinig na ito, napakarami na po mga statements from NTC, no? Na nagkakaroon ng mga consequences dahil ho sa inyong mga statements as regulator. No? Kaya yun po ang gusto kong paalaala sa inyo, no? Dahil malinaw doon sa inyong cease and desist order, walang sinabi doon na Channel 43. No? May Mr. I Chair. respond, Your Honors, kung inyo pong mamarapatin? Yes, go ahead. Actually po, doon sa amin pong cease and desist order ay malinaw po, nakasama po yung Channel 43. Was there a Dahil mention nakalagay po there dito, of, Mr. Cordoba, ito lang po ang tanong ko, no? Meron bang nakalagay doon sa cease and desist order ninyo specifically na dapat huminto na ang Channel 43? ang nakalagay po dito, Your Honors, is yung Answer my question, case Mr. number, Cordoba. which is 87-006. There Meron pong provisional authority for digital TV na ang number po is 87-006. There was no mention of, in particular, doon sa Channel 43. Is that correct? Hindi po nakasulat dito, Your Honors, Yes. pero kapag tinignan Answer mo my, po yung 87-006, just answer my question, yes or no. Specifically, walang binanggit doon na Channel 43. Is that correct? Wala po, Your Honors. Okay, thank you. So, finally, Mr. Cordoba, nabanggit na rin ito ni Congressman Garbin kanina, ano, na sa napakaraming pagkakataon dito sa Kongreso na mayroong nag-expire na ng mga prangkisa. No? At ikaw na rin, nagbanggit kanina, binanggit mo yung kaso ng CBCP and several others. No? At sa ating pagkakaalam, ay hindi nga yan siya bago na mayroong nag-expire na prangkisa at pinayagan pa rin ng NTC, no? Na magtuloy-tuloy ang pag-ere ng mga network na ito hanggat hindi nagkakaroon ng aksyon o hanggat tuloy-tuloy na dinidinig ng Kongreso ang kanilang petition or application for renewal of franchise. Tama po ba yun? Gusto ko lang malagay sa record ulit. Nabanggit ko po kanina, Your Honors, meron po mga nangyaring gano'n nung nakaraan. Okay, tama. At ang pagkakaiba lang nitong ABS-CBN, noong March 10, nung kayo ay nangako na bigyan ito ng provisional authority, no? Dahil sabi ninyo, kinonsult na ninyo ang Department of Justice at sumasang-ayon ng Department of Justice. Sinabi rin ninyo yung resolution ng Senado at maging ang sulat na pinadala ng liderato ng Kamara. At sinabi ninyo na
huwag kayong mabahala dahil kung mag-i-expire man ang franchise ng ABS-CBN by May 4, ay mabibigyan ng provisional authority habang dinidinig ito ng Kongreso. Naalala po ba nyo yun? Yes, Your Honor. Tama. No? So, pero ang nangyari po dito, nung May 4 ay immediately, the following day, May 5, ay nag-issue kayo ng cease and desist order, no? Without even notifying ABS-CBN that lalabas kayo ng order na ito, motu proprio, naglabas kayo ng cease and desist order. Tama po ba yun? Tama po, Your Honors, noong May 5 po. Yes. No? And ang sinabi nga ninyo ay dahil kasi merong co-warranto case. Yun po ang ginawa niyong dahilan afterwards. Tama po ba yun, Commissioner? Actually, isa lang po yun, Your Honors, but ang ginawa po kasi namin is nirepaso namin mabuti ang batas at mga ang mga Supreme Court cases, authorities on this matter, and medyo nahirapan po kaming isurmount yun pong malinaw na sinasabi na no franchise, no operation. Yun po. At dahil nga po mainit itong bagay na to, mas minabuti po namin to maging prudent at sundin po yung malinaw na sinasabi ng batas at yung pong desisyon ng Supreme Court sa ACWS at saka po yung sinabi ng batas na hindi po pwedeng no operations po, no franchise. Doon po sa ACWS, ang ponente po ron ay si Chief Justice Puno at marami rin po nagsalita ng mga justices katulad po ni Justice Carpio, Justice Angelina Gutierrez, Justice Tiham. So medyo nahirapan po kami isurmount yun. Kaya po, yun po ang naging resulta ng aming pag-aaral. Well, whatever, no? Magkaiba ang ating interpretasyon dahil yung sinasabi po niyong kaso ay talagang malinaw naman na anong apply sila ng provisional authority ay wala na silang prangkisa, no? At walang pending na application for franchise. Samantalang itong pinag-uusapan natin ngayon ay matagal nang nakabinbin yung application for franchise nito. Kaya nga kayo ay nagsabi noong Marso na pwedeng tumuloy, no? So, gusto ko lang malagay yan sa record dahil ngayon nga, contrary doon sa inyong ginawa sa mga nakaraan, napakaraming prangkisa na nag-lapse dito habang hindi pa inaaksyonan ng Kongreso, habang tuloy-tuloy pa ang pagdinig ng Kongreso, ay pinapayagan ninyo, no? Na manatili sa ere ang ABS-CBN. Pero ngayon po, naka-shutdown na sila at kahit doon sa pagbibigay nila ng paggamit nila ng content, na ipalabas nila doon sa halimbawa sa Channel 43 ay gusto ninyong pigilin, no? At kayo na rin na nagsabi kanina pag-aaralan pa pero nag-issue na kayo kaagad ng statement na mag-i-issue kayo ng alias order for them to cease and desist, no? So dito po malinaw, no, na parang ang ginagawa ng NTC ay panggigipit, no, if I may say so, no, contrary doon sa nakita nating practice in the past na hinahayaan naman maliliit na mga networks, malalaking mga networks na nag-lapse ang kanilang franchise ay hinayaang umere hanggang nagkaroon ng aksyon ang Kongreso. No, so yun po ang as one of the authors po, no, ng application for renewal of franchise ay ganun lang naman ang hinihingi dito, no, na habang wala pang aksyon sana ang Kongreso dito sa renewal of franchise na application ay kung anuman ang iginawad or ibinigay na pribilehiyo doon sa ibang mga networks ay ganun din sana ang ating ibigay dito sa ABS-CBN, no? Malinaw po na binabanggit namin ito sa napakarami pagkakataon, not so much about the business of ABS-CBN. No? Ang kinatawan pong ito ay binabanggit natin na dahil ho sa nangyayari ngayon, lalo pat nasa gitna tayo ng krisis na dala ng pandemya ng COVID, napakalaki pong kawalan na nawala sa ere, no? Ang ABS-CBN. At dagdag pa dyan, yung mga apektadong mga empleyado, no, ng ABS-CBN na sa panahon ngayon na nagkakatanggalan ng mga empleyado dahil nagsasara ang maraming kumpanya, ito tayo, dumadagdag tayo sa problemang kinakaharap ng ating ng ating bayan ngayon, no? So, yun lang po ang gusto kong mairehistro dito sa usapin na ito, Mr. Chair, no?
At sana ay pag-aralan nating mabuti muna ang mga bagay-bagay bago po tayo gumawa ng mga konklusyon. No? Lalo pat ito ay mga usaping legal na merong mga consequences. No? At dito naman, habang tuloy-tuloy ang pagdinig ng komitibang ito, ng joint committees na ito, ay kailangan maging bukas tayo sa lahat ng mga panig, no? Bago tayo gumawa ng konklusyon na meron ng ginawang pagkakamali o walang ginawang pagkakamali ang isang entity. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Honorable Zarate. We will now recognize the Honorable Julian Baronda, who is in Zoom. The Honorable Baronda is recognized. Okay. Honorable Baronda, Yes, go ahead, go ahead. sorry. Okay na po, Honorable Baronda, nakikita na namin kayo. We don't have an audio. Congresswoman Baronda, you don't have an audio. Okay. Okay, go ahead. Thank you so much, Mr. Chair. Considering na napaka-controversial po ng issue nito, marami po ang nagtatanong sa akin ng mga Ilonggos about sa ABS-CBN franchise and dun po sa mga TV black boxes po. May mga iba kasi bumili ng isang tao, bumibili ng 4. Kaibigan ko na si Miss Pedro. So my question po to ABS-CBN in this issue sa TV Plus po, tuloy-tuloy ba ang pagbenta ng TV Plus boxes? Honorable Baronda, I'm sorry, but it's not very clear. Your question is not very clear. Can you repeat it? Who would you like to address the question to? Yes, again, Mr. Chair, considering na napaka-controversial po ang issue na ito, marami po ang nagtatanong sa akin dito sa Iloilo about ABS-CBN franchise and the TV Plus black boxes. And isang kaibigan ko, bumili like for example, ng isang 4 na black boxes, like si Miss Pedro. So ang tanong ko po sa ABS-CBN sa issue na ito, sa TV Plus boxes tuloy-tuloy ba ang pagbenta ng TV Plus boxes? Is recognized. Kung tuloy-tuloy po daw ang pagbenta ng ABS-CBN boxes. Hindi na po, Your Honor. We've slowed down the selling of the boxes since we're not sure we can continue providing Mr. service. Chair, gusto ko lang po malaman, how many po ba nabenta nyo na TV Plus boxes nationwide as of this time? Sorry, Mr. Chair, if I understand the question correctly, how many boxes have been sold nationwide? We have 9 million boxes po that have been sold nationwide. So how many naman po ang nabenta sa Iloilo City as of this time? I'm sorry, ma'am, I don't have that number with me now. I can get back to you po. Yes, please, I'll wait for it. Pinanonood ko po kasi yung mga nakarang hearings at sinabi niyo po na legal ito. Ang tanong po, ano po ba ang hawak niyong mga dokumento or permits na nagpapatunay na legal ang TV Plus ninyo? Honorable Baronda, I'm sorry, but you know, you look very elegant with your dress, but your signal is really very choppy. So if you can please clarify the representatives cannot understand. Pinanonood ko po kasi yung mga nakaraang hearings na sinabi po ninyo na legal ito. Ang tanong ko po, ano po bang hawak ninyo na dokumento or permits na nagpapatunay na legal yung TV Plus ninyo?
ABS-CBN. Mr. Chair, we have the provisional authority from the NTC to migrate our transmission from analog to digital, as well as the implementing rules and regulations. So, ang tanong ko lang po, last na lang Mr. Chair, kung sakali po na magdesisyon ang dalawang committee na ito na hindi legal yung TV Plus, magre-refund po ba kayo sa mga bumili ng TV Plus boxes ninyo? I think po yung decision ng committee is not, sorry Mr. Chair, no? It's not necessarily the legality of the TV Plus box, but it's the renewal or granting of the franchise po. Hello? The Honorable Baronda, the point raised by ABS-CBN is that the issue is on the violations, if ever, on the TV Plus, but not the TV Plus itself. Yes. Yes. Sige, thank you po. Babalikan ko po, I will wait po for the report po kung ilan po ang nabenta dito sa Iloilo City kasi very important po yan sa atin na malalaman natin. Mr. Chair, last na lang po, itatanong ko lang. Regarding po sa mga empleyado sa Region 6 po ng ABS-CBN, ilan po kayo po ang nakapamilya? Ma'am, I also don't have that number. I promise I'll get back to you on the two numbers that you've asked from us with regards to our Yes Visayas po, kasi operations. succeeding ng mga questions ko po related din doon. So I think po, hindi niyo po masasagot yan. But hopefully po na may bibigay niyo sa akin, pabalikan niyo po ako. Kasi yung sa akin lang naman, we want to make sure na yung mga empleyado natin, manggagawa natin, dapat covered po sila sa necessary requirement or protected po sila sa pagtrabaho nila sa ABS-CBN. Yeah, yes po. Mr. Chair, that's all po. I will wait for the report po. Thank you. Thank you, Honorable Baronda. So for the record, you're asking for the number of TV Plus in your area and also the employees working in ABS-CBN in Iloilo. So thank you, Yes, Honorable for the Baronda. inter-region po. So we will now recognize, although you gave your time to the Honorable Zarate, but I will give a chance to the Honorable Villago to conduct her interpellation. Okay naman. Thank you, Mr. Chair. And good afternoon po. I would like to raise a question to NTC. There are numbers of expiring franchises that are still pending in Congress. Will the NTC be issuing CDOs against all? NTC is recognized. Yes, Your Honor. Narinig niyo po ba ako, Your Honors? Maliwanag. Yes, go ahead. We are now currently nagkikipag-coordinate po kami sa Office of the Solicitor General on that item dahil po kasi may pending po tayong case sa Supreme Court. If maapektuhan po ba yung kaso sa Supreme Court para po ang amin pong maging aksyon ay tama. Next question ko po is, do you have a list, NTC and KBP, do you have a list ng mga programs na gumagamit po ng block time? Your Honors, ang block time po is, I think it's a purely commercial arrangement between the block timer and the broadcaster. So, sila lang po ang nag-uusap doon, wala po kaming listahan noon, Your Honors. Okay, thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang i-raise kong issues dahil hindi po natanong ng kasama ko kanina ni Kong Zarate. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much for your clarificatory questions, Congresswoman Villago. We will now proceed to the... well, it's actually my time, and after my time, it would be the Honorable Marcoleta. So let me just ask the NTC. Yes, Your Honor. Commissioner, you mentioned earlier, sabi mo sa amin na programs, tama po ba? Medyo choppy po, Your Honor. Pwede pong pakiulit. Sorry. Okay, one frequency, 6 na programa. Tama po ba? Yes, one channel,
pwede pong 6 na programa sa standard deviation, standard definition, pwede pong maging 2 programa sa high definition, at kung yung pong 4K, pwede maging 1 po. Nangyari ho to sa kadahilanan